Mga bro, isang malagim na pangyayari ang yumanig sa Turkey noong October 23, 2024, matapos maganap ang isang teroristang atake sa mismong headquarters ng Turkish Aerospace Industries, TAI, sa Ankara. Mga armadong gunman ang umatake, at isa ito sa mga pinakamatitinding pagsubok na hinarap ng Turkey ngayong taon. Nakakalungkot isipin, 7 katao ang nasawi, kabilang dito ang 4 na empleyado ng TAI, 2 gunman, at isang taxi driver, 22 katao pa ang sugatan sa karumal-dumal na insidenteng ito. Ang mga awtoridad ng Turkey mga bro, ay naniniwalang ang Kurdistan Workers' Party, PKK, ang maaaring nasa likod ng atake na ito, bagaman wala pang kumpirmasyon mula sa PKK mismo. Alam natin na ang PKK ay isang kilalang separatistang grupo na matagal ng kaaway ng gobyerno ng Turkey. Grabe ganitong klaseng karahasan ang hindi natin inaasahan lalo na sa isang bansang may matibay na depensa tulad ng Turkey. Mga bro, bakit ito mahalaga para sa atin? Well, ang TAI ay ang manufacturer ng ating mga T-129B attack helicopters, na kasalukuyang ginagamit ng ating Philippine Air Force PAF. Hindi lang yan, ang TAI rin ang nag-o-offer sa atin ng iba't ibang aircraft tulad ng Vercos Trainer Aircraft, Perjet Trainer Jet, at ang Confighter Aircraft. Meron din silang mga Ankamail UAV at Axonder Large UAV. Kung iisipin, malaking bagay ang partnership natin sa TAI, lalo na tumutulong ito sa pagpapalakas ng ating air power. Ngayon, ano ang magiging epekto ng insidenteng ito sa ating Philippine Air Force? Well mga bro, maaaring magkaroon ito ng delay sa mga kasalukuyang proyekto natin na kasama ang TAI. Maaaring pansamantalang humina ang production ng mga aircraft at helicopters dahil sa heightened security concerns.